handling talaga ni Lord. Like, share ko lang. Ito yung binabasa ko kanina. Tapos, like, nung mga nakaraang araw pa, na-overwhelm na talaga ako sa mga dapat gawin. So, wala pa nangyayari. Nagpapanik na ako. Nag-worry na ako. Nag-overthink na ako. Tapos, syempre, like, I have friends, tapos nakakausap ko sila, and ano ako na, oo nga, wag ako mag-overthink. Pray lang, ganun. Tapos, kanina, like, nag-read ako, diba? Sabi dito, when you rush, you forget who you are and whose you are. So, sinasabi dito na kapag ganyan, wag natin masyadong isipin yung mga worries natin or wag tayong magpanic. Like, mag-focus tayo sa present and sa presence ni Lord. Kasi kapag pag na-overwhelm tayo, nalilimutan natin kung ano yung dapat natin, kung ano yung kaya natin gawin, and kung sino yung kasama natin. Di ba nga, God is in control. So, ganda. Wala lang, like, sobrang timing lang talaga. Kaya ang ganda mong liig lagi. That you give me all your God, I'm just grateful. Oy guys, meron na nga palang Manila's Finest sa Netflix. So kung naghahanap kayo ng papanoodin sa Netflix, watch nyo yung Manila's Finest. God, I'm just grateful for you. Wow! Binunod niya yung Manila's Finest. Oh my God! 11 minutes. Oh my gosh! 10 minutes na lang. Ano yung gusto niyong okay, pakinggan natin simula yung kung ano yung naka-in order. Lapit na. May naisip ako chocolate sa utak ko. Hinga? Gusto niyo hinga? Ang bilis na oras, no? Parang kanina kakauwi ko lang, tapos nag-sit lang ako. Tapos, ay, magla-live na. Tapos ngayon, ay, matatapos na. Nahihirap. Parang naduduling na akong magbasa kasi nagsiscroll up siya agad. Thank you guys sa mga nandito. Sa mga nagsisend ng gifts. Huwag na kayo mag-send ng gifts, okay lang. Paano din yan? Hindi kayo makakabuo ng 5 kung walang piso. Hindi po ako manood ng Hillsong kasi tingin ko mapapaos ako. Hindi ko napigilan talaga maging OA. Favorite Bible verse ko? Yung Matthew 9:29. Then he touched their eyes and said, because of your faith, it will happen. Ako, I really believe na anything is possible kung may faith ka. Ano na dyan? Nakakatawa ng bubola-bola. Thank you, Joy. Wala na.
Malapit na. Naantok na talaga ako, guys. What if kayo naman yung mag-live, tapos play nyo, tapos nap lang ako. Yes! Napanood ko ng Spider-Man. Kayo ba? I'm just grateful for you. Yung Bible ko, Hosanna Revival Bible. Sa internet ko siya binili. Like, may website sila, tapos pwede ka dun umorder, tapos may receive mo siya within 1 week. Ata. 5 days ata yun. After 5 days ko siya na-receive. Super ganda nito kasi lahat ng pages na pwede kang mag-notes. Tapos sobrang satisfying pag nakikita mo na, wow! Ay syempre, ang dami ko pang parts na wala pang sulat, kagaya yan. Pero may mga parts na pag nakikita mo, makulay na, puno na ng sulat. Wow, ang ganda! Wow, ang fulfilling. Ang ganda pag makulay, after nito dahil mag-sleep na talaga ako agad. Ganito ako guide me, Lord. Ganyan. Lapit na. Ang hirap mo ng Bible study live. Ako lang salita ng salita. I will go. Nag-lip sync ba ako? Parang kailangan ko ng lip sync ngayon. Yung book. Actually, bigay lang sa akin ito ng Samsung yung book na bigay niya. Tapos nung una, ayaw ko tanggapin kasi okay na, may Bible na. Yun na lang read ko yung Bible. Mas maganda daw siya i-read before reading your Bible. Tapos, yung binigay niya, hindi ko pa binasa ulit agad. Kasi sabi ko, ang dami na. Okay na yun. Ay, tama siya. Maganda nga. Like, parang shortened kasi siya eh. So, yung topic or yung gusto iparating yung isang page na babasa yung lesson na yun, andun agad. So, ang ganda. That's not done with a generation. The best is yet to come. Ganyan ako. Book records, oh my gosh. Basahin mo yung The Bait of Satan. Super ganda. Like, nagbabasa ako ganda. Napapaganon ako lagi. Ang ganda niya talaga. And, may isa akong book na binasa dati pa. Sobrang ganda. Parang dun yung makikita na kahit little things, nagmamatter siya. Little kind things na gagawin mo sa ibang tao. Bawa, presence mo, being on time, helpful siya, at alam mo yun, nakakatouch siya ng tao. Yung, nalabi ko yung sabi, nalimutan ko sabihin yung title. Love Kindness. Love Kindness yung title. Tapos yung second book na ni-read ko, yung The Bait of Satan. Super ganda din talaga. Like, mas more on ano yun, pag-reflect yung The Bait of Satan,
Kasi parang may mga topics doon na parang okay. Oh! Ang dami ko na naman. Basta maganda. Mag-12 na eh. Basta ano siya, parang yung mga little things na akala natin shucks, di ko na kaya. Like, super lobat na ako. Yung mga little things na akala natin na normal lang, na okay lang. Yun pala yung naghihindrance sa atin para ma-experience or ma-encounter si Lord. Parang siya yung nagiging wall. So, kailangan mo siyang i-surrender. Like, kunyari, forgiveness, mga ganun. Unstable connection, no? Naka-data lang ako ngayon, guys. Kasi mas mabilis pa yung data ko kasi sa wifi ko. Kasi maulan.